alakay na tamasa, luwalhati't pagpapalay naranasan, kaya purihin ang pangalan niya. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Kaibigan, kung ikaw ngayon ay lalapit sa paanyaya ni Jesucristo, ang sala mo at uhaw ay mapapawi, tiyak magbabago ang buhay mo. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. And this time, alam nyo po, ang aking laging paniniwala, ang dapat excitement natin higit sa lahat ay ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Kung kayo po'y agree, please type Amen. At kung meron pong mga pagkakataon na tayo po'y makapag-share para dito po sa ating magiging pag-aaral, gawin po natin para marami po ang maabot ng salita ng Panginoon. Now, this time, ang gusto ko pong bigyang pansin natin ay ang Daniel chapter 3, and this is about the story of the three young Hebrews. Alam ko po na napakarami ng lessons na ating pong natalakay patungkol po sa kwento ng tatlong kabataang Hebreo. Pero katulad po ng ating laging sinasabi at pinaniniwalaan, ating pong patuloy na mapagkukuhanan ng magagandang mensahe ang mga istorya po sa banal na kasulatan. So this time, let me request everyone, kung may Bible po kayo, pakibuksan po natin sa Daniel chapter 3 at babasahin ko po ang sinasabi po mula sa verse number 1. Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was 60 cubits, and the breadth thereof 6 cubits, and he set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces, to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Then the princes, the governors and captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar king had set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then an herald crowd aloud, to you it is commanded, to people, O people, nations, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kind of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. And whoso falleth not down and worshipeth shall the same hour be cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore at that time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nations, and the languages fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up.
Wherefore at that time certain Chaldeans came near and accused the Jews. They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image. And whoso falleth not down and worshipeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Now if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made, well. But if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Let us pray. Our gracious, loving Father, we would like to again praise you and thank you for this great privilege and opportunity to hear thy precious words. I pray that you will continue to empower your humble servant. Lord, I need you. Please help me. Bless your people through this message, O God. Challenge us once again. I would like to commit to you myself, especially this message, O Lord. Reach the heart of the people. Thank you so much. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We honor you, Lord. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so katulad po ng binanggit ko kanina, I am very sure na ang istorya po ng Triyang Hebrews ay isang kwentong alam na alam ng maraming nagsasabing Kristiyano. In fact, mula pa lang po siguro sa kalagayang bata sa pagtuturo ng mga Sunday school teachers, ng mga children's outreach teachers, maaaring alam na po natin yung kwento or po pwede nga po nating sabing bantad na po tayo sa kwentong ito. Ito pong kwentong ito ay very familiar sa napakarami. Pero katulad ng lagi at lagi ko pong sinasabi, ano po ba talaga ang kwenta ng kwento kung yung pong mensahe na gustong iparating ay hindi po natin nakukuha o nauunawaan? Yan po ngayon ang advantage na may mga tagapangaral. Yan po ang advantage na meron pong mga ngaral na ginagamit ng Panginoon upang i-expose po sa atin yung pong importanteng message sa bawat kwento sa Biblia. Alam po natin ang konteksto. Ito pong si Shadrach, Meshach, and Abednego, kasama po si Daniel, sila po ay mga nabigyan ng pagkakataon. Napili po sila. Sa kalagayan pong sila'y nadalambihan, nung pong pumili ng mga ite-train sa kaharian, sila po ang ilan sa mga napili po. In fact, yung kanila po mga pangalan, mga Babylonian names na po yan. Mga pinalitan na po ito. One way na kinukondisyon yung kanilang mind para po doon sa kanilang masasabi po nating goal at intention sa buhay nito pong sila Daniel, ito pong sila Shadrach, Meshach, and Abednego. At dito sa portion na ito na ating binasa, specifically, ang kwento po ay ang naging pagtatayo po nila at paggawa po nila ng golden image. Na kung saan po ang naging decree, kailangan lahat po sasamba sa golden image. At dito po makikita natin
na si Shadrach, Meshach, and Abednego, sila po'y hindi nagpatira pa, sila po ay hindi lumuhod, at dahil dito, sila po ay pinarusahan. Bagamat kung tatapusin po natin ang kwento, nagpakahayag ang makapangyarihang Diyos sa buhay ng taong ito, ng 3 kabataang ito, na nindigan para sa Panginoon. Masasabi po natin na talagang kamangha-mangha ang naging pagkilos ng Panginoon, and because of them, mas nakilala po ang tunay at ang buhay na Diyos. Now, nais ko pong bigyang pansin sa bahagi ng naging pagsagot po nila doon po sa king, na kung saan binigyan sila sana ng pagkakataon. Because, ayon po sa nabasa natin, may nagsuplong po sa kanila, and because of that, sila po ay hinarap ng hari para bigyan po ng tinatawag na isa pang pagkakataon, sapagkat ang gusto po ng hari, sumama sila sa sasamba at magpapatira pa sa golden image. Kaya gusto ko po na sa emphasis ng ating pong magiging message, basahin po sa inyo ang naging sagot po nila, mga kapatid. Kung paano pong tinugon ng 3 young Hebrews ang naging konfrontasyon ng king sa kanila. Ito po ang sabi ng verse number 16 hanggang verse number 18. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God, referring to the God of heaven, referring to the true God, our God whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. In verse number 18, but if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Ang ating pong mensahe ay kukunin po natin dito po sa naging statement ng 3 young Hebrews. We will not serve other gods. We will not serve other gods. Ito po ay napakagandang kasagutan o katugunan ng 3 young Hebrews sa naging masasabi nating threat or warning ng king sa hindi nila ginawang pagluhod. Kaya maiintindihan po natin sa message na ito, ano po ba ang relevance sa usapang pagkamakadiyos ng naging tugon ng 3 young Hebrews? At isama na po natin si Daniel, mga minamahal. Ito po ang ating pong sentruhan sa mensahe po ng Panginoon. I hope na talagang kasado po yung mind natin, talagang kumbaga po cultivated yung soil, yung pong puso po natin para makapenetrate po yung salita ng Diyos na ating pong pagsasalu-saluhan, ating pag-aaralan ngayong gabing ito. Mga kapatid, the first point that I would like to share sa ating pong mensahe, we will not serve other gods. Okay? Number 1, be consistent with our identity. Ang isang bagay po sa usapang Kristyanismo o pagiging Kristiyano, sa usapang tayo po'y nasa Diyos, don't just say it. Don't just claim it. Let us be consistent na makilala tayo na sa Diyos talaga tayo anuman ang mangyari. Amen? Well, the situation is not easy. The challenge is not easy. Talagang napakatindi po ng hamon sapagkat may parusa na maaari pong maranasan ang hindi po susunod sa decree ng king. But the problem is that hindi po yun ang gawain ng tunay na kumikilala sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, kung ating bibigyang pansin, yung kanilang naging tugon, nagpapakita ng kanilang consistency. Na kung sino talaga sila. Hindi talaga sila Babylonian. At lalong hindi sila pagan. Sila po ay sa Diyos. Amen? Sila po ay bayan ng Diyos. Sila po ay tao ng Diyos. It is very sad because nowadays, there are a lot of people claiming that they are believers,
Pero yung identity ng pagiging believer, hindi na po nahahayag. Napakarami pong mga compromise na nangyayari sa Kristyanismo ngayon. Marami na pong mga masasabi nating confusion sa usapan ng Kristyanismo ngayon. Marami na rin pong korupsyon na nangyayari sa usapan ng Kristyanismo ngayon. Kaya please, pakinggan po natin ito at tingnan po natin kung paano naging consistent even in the statement of the three young Hebrews. Makikita nyo po, maiintindihan nyo po ang puntos natin that they are really consistent sa kanila pong identity. Ang impluensya ng kapaligiran, ang mga akto ng kaaway, ang pananakot ay hindi po magpapabago para kanilang ipakita yung kanilang tunay na kulay. Kung sino talaga sila. Wow! Napakasarap po siguro na kung ang pag-uusapan natin, mga kabataang Kristiyano ngayon, kahit ano ang takbo ng mundong ito, hindi pa rin nawawala yung kanilang identity bilang Kristiyano. Sana po kahit may mga persecution na maranasan po tayo, yung pong identity natin, hindi po mawawala. Kaya sabi ko, itong magandang ipuntos natin dito, be consistent with our identity. Okay? We will not serve other gods. Bakit? Makaka-confuse po yan. Compromising po yan. Compromise po yan kapag ka po sila ay sumamba doon sa golden image. Hindi po yun ang pagkakakilanlan sa tunay na Kristiyano. Hindi po pwedeng luluhod tayo kahit kanino. Sa Diyos lang po tayo luluhod. Sa Diyos lang po tayo sasamba. Siya lang po ang kikilalanin natin na tunay na Diyos sa ating buhay. Amen? Yan po ang hayag na makikita natin. Consistent po sila sa usapang pagkain. Hindi po sila napakain ng pagkain hindi para sa kanila. Sa usapang masasabi po nating pagsamba, hindi po sila mapapasamba sa hindi dapat sinasamba ng tunay na nasa Diyos. Amen po ba? In application, kamusta po tayo? Kung ang pagkakakilanlan ay ang ating attire, mukha ba talagang nagpapakita ba ng identity ng isang Kristiyano yung isinusuot natin? Nagpapakita ba talaga ng identity ng pagka-Kristiyano yung inuugali natin, yung lakad natin, yung way of life natin? Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga na tayo po'y maging consistent sa ating identity. Ang sabi po mga kapatid, ng salita ng Diyos sa sulat ni James, do not they blaspheme that worthy name by the which are called. Ang sabi po ni Apostle Paul, let them that nameth the name of Christ depart from iniquity. You see, kailangan po alam natin kung para saan tayo, kung saan panig tayo, kung sino ang dapat niluluhuran, kung sino ang dapat sinasamba. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang malinaw na makikita po natin dito sa three young Hebrews. Sila po'y consistent sa kanilang identity. Kahit po sila ay nasa kalagayang bihag, kahit sila, kung tutuusin po, nandoon sila sa Babylonia, pero hindi nagpabago ang lugar para sa kinikilala nilang Diyos na dapat luhuran at dapat sambahin. Amen? Mga kabataan, pagka nasa school tayo, identity pa ba ng Kristiyano ang nakikita sa buhay mo? Mga working, kamusta po tayo sa office? Kamusta po tayo sa ating workplace? Yung identity ba ng pagka-Kristiyano, napapanatili mo? Kapag kasama mo yung mga kaibigan mo, kapag nahalo po tayo sa mga tao dito sa mundo, lulutang ba ang kaibahan mo sapagkat yung identity mo consistent na naisa sa pamuhay mo? Be consistent with our identity. Ikalawang gusto ko pong makita natin dito po sa ating pong passage na ito, sa story na ito, sa message na ito, okay? We need to be cautious or careful with our influence. We need to be cautious and careful
sa ating pong influence. Yes, be aware. Dapat alam mo na ang bawat tao ay may impluensya. Kaya lang, lagi pong dalawa ang impluensya, masama at mabuting impluensya. If we will study, the story of the 3 young Hebrews, believe me, malaki po ang nagawa ng influence ni Daniel sa kanila. And I believe na kaya rin po sila magkakasamang nanindigan sapagkat ang bawat isa ay naka-impluensya sa bawat isa. Tingnan niyo po kung gaano kahalaga yung tinatawag nating influence. Alam niyo, doon sa story ng Gideon's 300, hindi ba? Isang magandang illustration na makikita niyo po yan. Sinasala ng Panginoon na iniaalis niya, iniingatan niya tayo sa makaka-impluensya ng hindi maganda po sa atin. Remember that story? Yung Gideon's 300? Hindi ba, ayon sa record, sila po ay 32,000. Pero, na-discover natin na yung 22,000 mga cowards, mga matatakutin, mga duwag, mga minamahal. So, isipin nyo po, kung ang makakasama mo sa laban at i-impluensya sa iyo, mga takot, mga duwag, ano po magiging epekto? So, gusto kong makita nyo yung karunungan ng Diyos kung paano po siya nag-ooperate, mga kapatid. Kahit na po marami, kung may impluensyang hindi maganda, hindi magtatagumpay. Pero sila kahit tatatlo, palibasa maganda impluensya ng isa't isa sa isa't isa. Tingnan nyo po kung paano sila po ay masasabi nating nag-create ng malakas na impact doon po sa Babylonia. Even doon po sa king na siya ang nagbigay ng decree. So siguro po, tingnan muna natin yung firmness nito pong si Daniel. Naalala niyo po ba sa Daniel chapter 1? Di syempre po, sila po ay ikinasa, inihanda para isama, sasanayin doon po sa kaharian. Pero tingnan niyo ang sabi po ng verse number 1 ng Daniel chapter 1. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the vessels into the treasure house of his God. And the king spake unto Aspenas, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of the princes, children in whom was no blemish, but well-favored, and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. And the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Now, among these were the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, unto whom the prince of the eunuchs gave names. For he gave unto Daniel the name Belteshazzar, and to Hananiah of Shadrach, and to Mishael of Meshach, and to Azariah of Abednego. Ito po yung gusto kong makita nyo kung gaano ka-firm ito pong si Daniel sa kanyang conviction, sa kanyang masasabi nating belief at sa kanyang desisyon. Ang sabi ng verse number 8, but Daniel purpose in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Ito po ang gusto kong makita nyo na sa pangunahin na naging hakbangin para po sa kanila, i-impluensyahan po sila sa pagkain, sa maraming bagay po. In fact, sabi ko kanina, di ba, even their names, pinalitan po. That is one way of conditioning their minds sa pinaka-intensyon ng hari para po sa kanila. Na talagang, kumbaga, ma-identify na po sila doon po sa Babylonia.
At ito po yung application po natin. Nasa mundo tayo, pero hindi tayo dapat ma-poison ng mundong ito. We need to be firm in our decision like Daniel na anuman ang mangyari, hindi natin papayagan na tayo po ay ma-impluensyahan ng maling impluensya. And the best thing to do ay ang maging maingat naman tayo sa impluensya natin. Listen to this. Your decision can affect others. Halimbawa po sa church, kapag ka po ikaw ay nagpasya, either tama o mali ang pasya mo, isang bagay ang tiyak, may mai-impluensyahan ka. At nakakalungkot na sinasabi mong sa Diyos ka, pero ang impluensya mo, lihi sa Diyos. Nakakalungkot na sinasabi mo that you are a Christian, but the influence na nakukuha ng tao sa iyo, hindi pang Christian. So kaya mga kapatid, mga minamahal, pakinggan nyo pong mabuti ito. Sapagkat katulad ng binanggit ko kanina, sige na, kabisado mo ang kwento, alam mo na ang istorya. And in fact, baka nga pagka binasa yung text, may mga kaisipan tayo, posible lang, na, naku, alam ko na yung kwento na yan. But imagine, kung di kayo nakinig. Di ba? Hindi kayo mapapaalalahanan. Kasi kailangan po, once in a while, napapaalalahanan po tayo. May impluensya po tayong lahat. And the will of God for a genuine believer, ang maging influensya po natin, godly influence, good influence, mga kapatid. Yun po ang kalooban ng Panginoon. And I can say na ito po ay undeniable kay Daniel at doon po sa 3 young Hebrews. Makikita nyo po yan. Si Daniel sa kanyang kapasyahan, makikita natin na yung pong 3 young Hebrews sumama sa kanya, nanindigang kasama niya. Mga kapatid, how is our influence? We better be careful. Maging maingat po tayo. Sana po kung makaka-impluensya tayo, sipag ng pag-attend sa church. Sana kung makaka-impluensya po tayo, yung pagiging supportive sa ministry. Sana kung makaka-impluensya po tayo, yung talagang faithful service to God. Sana po kung makaka-influence tayo, generosity sa ministry. Hindi po sana negative. Naaalala nyo po yung 10 spies, di po ba? Yung kanilang influence nagpahamak sa marami. Yung kanilang influence nakadamay sa napakaraming Israelites, because if you will study the story of the Israelites, it is very sad na yun lang pong generation nila Caleb, halos sila lang po ang nakaentrada doon sa promised land na napakaganda sana para sa kanyang buong bayang pinili. And that is because of the influence na hindi po naging mabuti. Be cautious. Be careful sa influence po natin. Mga kapatid, kaya nga sabi ko, even yung mga kwentuhan natin, pinag-iingatan natin dapat yung kwento natin, baka nakaka-impluensya yan o nakaka-epekto po yan ng hindi maganda doon po sa ating mga nakakausap. So, just to use your imagination in this story. Sa palagay nyo po, nung sinumbong po sila at nung kinonfronta sila ng king, being, di ba, human, do you think hindi sila po pwedeng, halimbawa, nag-iisip na, naku, patay tayo dito kapag ka... Pero halos hindi natin mararamdaman yun eh. In fact, sabi ko nga, pag inaral po nating mabuti, 3 sila, pero nung sumagot, parang isa lang silang 3. Di ba? Nandoon yung unity. Nandoon po yung talagang pagsasama-sama sa kanilang desisyon. And because of that, tingnan nyo po ang impact, tingnan nyo po ang influence, mga kapatid. Kaya nga napakaganda na maging cautious po tayo. Di ba? So sila po, sa kanilang naging desisyon, tingnan nyo po, pati hari po na influence nila eh. Di ba? Kumbaga, gamitin ko na yung salita na minsan sa sinasabi mo, hindi sila maniniwala. Pero po pwede na yung impact ng desisyon mo, yung impact ng lakad mo, ng buhay mo, nung patotoo mo, yun ang maka-impluensya sa kanila. Tingnan nyo po ang sabi, di ba?
Sa verse number 18, napakadiin ng kanila pong sagot. But if not, be it known unto thee, O King, that we, di ba? Meaning to say, talagang one voice. Lahat sila, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Sa verse 19, tingnan niyo po ho, minsan medyo magne-negative tayo. Ba't ganun? Nanindigan ako, ginawa ko yung tama, pinayagan pa rin na makaranas tayo ng ganito. Kung kaagad, magre-react ka, hindi mo na makikita yung magandang impact nung ating pong naging desisyon. Tingnan nyo po sabi ng 19, Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore, he spake and commanded that they should heat the furnace 17 times more than it was wont to be heated. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Mga kapatid, katulad ng sabi ko, kung i-imaginein po natin yung kanilang matapang na desisyon, yung kanilang firm decision, na kung saan talagang impluensyado nila ang isa't isa. Walang bumitaw, walang bumigay. Yan po ang magandang impluensyahan. Yung impluensya na para sa Diyos talaga. Mga kapatid, imagine niyo po yung larawan ng king. Galit na galit. Talagang siguro po sobrang ngit-ngit ng king dahil parang kalapastanganan sa kanya o ang pakiramdam po niya, hindi siya ni-regard. Ang sabi po ng verse number 21, Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake, and said unto these counselors, Did not we cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire, and the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel, and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any God except their own God. Wow! What a testimony! Diba? I mean, kapag ka po ang impluensya maganda, kahit to yung hindi kumikilala sa Diyos po, pwedeng ma-impluensyahan. Alam niyo po, sa disenyo talaga ng Kristyanismo, tayo raw po ay ilaw ng sanglibutang ito. So, tayo dapat ang nakakapagbigay liwanag. Tayo dapat ang nakaka-influence, mga kapatid. Para daw po tayong asin ng sanglibutang ito. So, kaya sana po, mga kapatid, nakikita niyo po ang napakagandang punto sa message na ito. Okay? Ang ating pong message, we will not serve other gods. And that is very clear. Pati yung king, yun ang sabi, wala ka na kayong sasamba sa ibang Diyos, ha? Doon lang sa Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Ha? Isn't that amazing, mga kapatid? Diba? Salita ng hari, nabali. Salita ng hari, nabago. Decree ng hari, nabago. Just try to imagine. Hindi nyo alam, pag naging maingat tayo sa impluensya natin, hindi lang yung kapwa natin mananampalataya. Maybe, even those people na nakapaligid po sa atin, mai-impluensyahan natin for good. Amen? Alright. So, yan po, mga kapatid. And then, thirdly, ang nakita ko pong napakagandang lesson dito, we need to be certain
with our intimates. So nag-usap tayo sa impluwensya, di po ba? Pero alam nyo po ba kung sino malapit sa iyo, yun ang makaka-impluwensya sa iyo. Tama po ba ako? Di ba? Kung sino yung ka-close mo, kung sino yung talagang masasabi nating tao na attached ka sa kanya, for sure, yun ang impluwensya. At makaka-impluwensya sa iyo. So kaya for me, ang isa sa kailangan natin tiyakin ay yung mga nilalapitan natin, kanino tayo nakikipag-close. Baka mamaya kung sino yung mga negatibo sa church, yun ang ka-close mo. Baka mamaya kung sino yung may mga critical spirit, yun ang ka-close mo. Diba? Kung sino yung mga nagki-create ng trouble, yun ang nakaka-close mo. Kung sino yung inactive, yun ang mga nakaka-close mo. Mga kapatid, malaki ang kinalaman ng magiging kalapit mo sa magiging lakad at takbo ng buhay mo. So kaya kaya talaga firmly, sila po ay talagang nakapagpasya, we will not serve other gods. For me, ang nakita ko po, yung consistency nila pag pinag-usapan ang identity. Mga kapatid, yung bang napakaganda po na napaka-cautious po nila, napaka-careful po nila, na kaya sila nagpasya ng tama kasi alam nila makaka-impluwensya sila. At narito nga po ngayon, mga kapatid, na sinasabi ko po sa inyo na napakalaking bagay po sa usapang buhay Kristiyano na ang nagiging intimate, 'di ba? Friends mo, yung mga ka-fellowship mo, yung ang mga kalidad Shadrach, Meshach, and Abednego. Minsan po may mga nakaka-close ka na masasyak ka, 'di ba? Hindi Meshach, masasyak ka. Akala ko ba talagang Kristiyano ito? Bakit ganito to? Hinahatak ako sa worldly practices. Diba? Bakit ganito? Ang delight nito, mga bagay na pang sanglibutan. Mga kapatid, isang bagay na binabantayan natin, hindi po coincidence o sabihin nating nagkataon na ang Biblia po nagturo sa tamang kasama. Hindi po ba? Kaya nga nilinaw blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So sinabi po ng Biblia yan. Kaya nga, mas maganda po na mapaalalahanan po tayo. Kung ang nakaka-close mo, yung tuwing nakakausap mo, may issue kayo, may mga eksenang mangyayari, may mga trouble na magiging, alam nyo po, resulta ng pagiging magkakalapit natin, yun po mga kapatid, unhealthy. Diba? So, we better be certain with our intimates. Dapat po, tiyak tayo sa kung sino yung kalapit natin, mga kapatid. Kaya minsan, mag-iisip ka, bakit may mga miyembro ang layo sa pastor? Minsan, pwedeng gauge yun. Okay, sige, given na. Minsan, nahihiya ka, pero hindi ganun ang disenyo Diba? Dapat, kung merong malapit sa pastor, yung mga talagang gustong matuto, gusto po na talagang ang impluwensya, dadalin sila sa tama. Pero kung mas nalalapit ka doon sa mga kalayo din ni pastor, titingnan po natin. Una, check nyo po yung balahibo ninyo. Diba? Baka hindi po talaga balahibong tupa yan, mga kapatid. Baka mamaya balahibong kambing po yan. So, ang gusto ko pong i-point out, hindi ba, kung sino ang kalapit natin. Kahit nga ang mundo, sinasabi po yun Sabihin mo sa akin kung sino kaibigan mo. Pakikilala ko sa iyo kung sino ka. Sasabihin ko kung sino ka. Kasi, parang yung logic, magsasabi, na paano magiging enjoyable sa iyo yung mga lasinggero kung di ka naman talaga nag-enjoy, kung di ka naman talaga umiinom. Paano magiging enjoyable sa yung mga chismosa kung hindi rin iyon ang type mo? Diba? So, kaya kung ang nakakalapit mo, chismosa, baka yun ang balahibo mo. Kung ang nakakalapit mo, worldly, baka yun ang balahibo mo. Kung nakakalapit mo, mga negatibo, baka yun ang balahibo mo. Ang masarap makalapit, yung kapag ka nakalapit mo, hihigpit ang yakap mo sa Diyos. Magiging lalo kang active sa church. Magiging positive ka sa gawain at sa manggagawa. Magiging supportive ka sa ministry. Mga kapatid, mga minamahal, tingnan nyo po ang naging resulta
ng kanilang pagtiyak sa kung sino ang magandang kasama. Mga kapatid, mga minamahal, napakaganda na ang magiging magkakasama ay ang mga Daniel caliber. Diba? Daniel, Shadrach, si Belteshazzar, si Hananiah, diba? Ito po yung mga magagandang mga kasama natin. Si Misael, di po ba? So, mga kapatid, mga minamahal, sino po ka-close natin? Sino po ang intimates natin? O, di ba? So, sa church, sabi ko nga sa inyo, dapat medyo particular tayo. Tayo dapat nang i-impluwensya at maging maingat tayo sa ating impluwensya. Okay? Pagka naman may ka-close tayo, medyo tiyakin natin na yung ka-close natin, hindi tayo ilalayo sa Diyos. Hindi tayo ilalagay doon sa kompromiso. Talagang tatayong kasama natin. Maninindigan sa Diyos. Mga kapatid, malaki ang kinalaman ng nakakasama po natin sa magiging spiritual na performance po natin. So kaya ngayong gabi, I hope na na-bless po tayo sa ating po naging pagsasalo-salo. Napakaganda po na makita natin sa story ng 3 young Hebrews, yung pong statement, we will not serve thy gods. Pinamagatan po natin, we will not serve other gods. Isa lang po ang dapat sasambahin. Isa lang po ang dapat luluhuran. Kahit ang Panginoong Hesukristo, sinabi niya yan kay Satanas, walang ibang sasambahin kundi ang Diyos lang. Amen? Para mangyari yan, mga bagay na dapat nating i-apply sa ating pong natutunan. Be consistent with our identity. Mga kapatid, be cautious with our influence. And be certain with our intimates. Ito po ang masarap na pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon. Nawa, hindi ka lang naliwanagan, na-encourage at na-challenge po tayo na talagang be like them. Be like Daniel. Be like the 3 young Hebrews, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo pong mensahe na ibinigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat naniniwala po ako na kailangan po namin ang paalalang ito. Kailangan namin ang pagtuturong ito, dakilang Diyos. Kaya nawa, huwag kaming tagapakinig lamang. Maging tagatupad po nawa kami ng iyong salita. Salamat po sa pagkakataong muling nakapagturo po ang iyong lingkod sa mga tao na mga uhaw at gutom sa iyong salita. Itinataas po namin ang iyong pangalan at nawa i-resolve namin sa heart po namin that we will not serve other gods. Thank you so much. We praise you, Lord. We thank you, Lord. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon at muli po ang ating pong hiling sa inyo. Lagi niyo po akong alalahanin sa inyong prayer at nawa, na-bless kayo bago po kayo mag-out. Ilagay niyo naman po kung tayo po ipinagpala, sabihin po natin, we're blessed, praise the Lord, thank you Lord for the message, bago po tayo tuluyang maghiwa-hiwalay. Anyway, meron naman tayong closing music pa bago po ang tuluyang pag-e-end po natin. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi, ay ang ipangaral ang salita ng Diyos. At parangalan, walang iba, kundi ang ating Panginoon Diyos. To God be the glory.